Magandang araw po sa inyong lahat, isang magandang morning na makasama kayo, mga mag-aaral, mga kapwa ko guro at magulang na linggo-linggo ay nakakasama natin dito sa Weekly Homeroom Guidance Patalastas. Ako po ang inyong punong guro, Ginang Nancy Annie B. De La Paz, at nais ko po kayong batiin ng isang malusog at masayang araw ngayon na October 16 hanggang October 20, Week 6 ng ating Homeroom Guidance. At sa linggo nga pong ito, nais ko pong ibahagi sa inyo ang pagpapatuloy ng part 2 ng topic natin noong nakaraang linggo tungkol sa kalinisan. Ang ating naging topic noong nakaraan ay tungkol sa personal hygiene, no? Pero this time, pag-usapan naman natin, ang kalinisan ay dapat, no, hindi lamang pang sarili o pang pisikal nating kalinisan, kundi lahat ng pupuntahan natin ay kailangan din ng kalinisan. At ngayon nga, alam ko, pinananatili ninyong malinis ang inyong mga kwarto o silid-aralan. At dito rin sa ating paaralan, sinisikap natin na maging malinis. At alam ko, ng ating komunidad dito sa ating barangay ay nagsisikap din na panatiliin ang kalinisan. Kasi nga, maraming dulot na buti ang kalinisan. At iyan ang ating unang check-up. Handa na ba kayo mga bata? Mula kinder hanggang grade 6 ay kasama natin ngayon. Okay? Ilagay ay check kung sang-ayon kayo. At X naman, no? X naman kung hindi kayo sang-ayon. Handa na ba? Okay. Number 1. Ang kalinisan ay trabaho lamang ng ating gobyerno. Ang kalinisan ay trabaho lamang ng ating gobyerno. Check or X. Number 2. Ang mga matatanda ang dapat naglilinis. Ang mga matatanda ang dapat naglilinis. Number 3. Pananagutan ng lahat ang kalinisan. Pananagutan ng lahat ang kalinisan. Number 4. Ang malinis na kapaligiran ay nagdudulot ng kalusugan. Ang malinis na kapaligiran ay nagdudulot ng kalusugan. Number 5. Proud tayo kapag malinis ang ating paligid. Proud tayo kapag malinis ang ating paligid. Number 6. Kasama ang kalinisan sa paaralan bilang ating pananagutan. Kasama ang kalinisan sa paaralan bilang ating pananagutan. Number 7. Kailangan gumamit ng iba't ibang kasangkapan sa paglilinis. Kailangan gumamit ng iba't ibang angkop na kasangkapan sa paglilinis. Number 8. Ang mga bata ay dapat naglilinis. Ang mga bata ay dapat naglilinis. Number 9. Tuwing may bisita lamang, dapat maglinis. Tuwing may bisita lamang, dapat maglinis. At number 10. Si nanay lamang ang dapat maglinis ng bahay. Si nanay lamang ang dapat maglinis ng bahay. Pagpapatuloy ng ating Homeroom Guidance Week 6 ay nais kong ipaalala sa ating lahat. Cleanliness is the first law of health. When your environment is clean, you feel happy, motivated, and healthy. Cleanliness is a part of the faith. So, this is not a duty, but it should be a practice. Ayan. Kung lahat tayo ay mag-iisip na bahagi tayo ng kalinisan, ay gagampanan natin ang ating gawain upang maging malinis ang ating kapaligiran. At nakakatuwa na malaman, anumang edad ng ating mga bata o kabataan, kapag marunong maglinis, di ba, nakakatuwa sila. Alam nila na may responsibilidad silang dapat gampanan sa pagpapanatili ng kalinisan ng ating kapaligiran. Anong mga lugar na dapat panatiliing malinis? Huwag kalimutan, hindi lamang ang ating silid-aralan ang kailangan malinis. Hindi lamang salas ng bahay ang malinis. Hindi lamang ang kusina ang dapat malinis.
Hindi lamang ang covered court ng paaralan ang malinis. Dapat lahat ng lugar, lahat ng sulok, no, ay dapat ay malinis. Kaya inaanyayahan ko ang lahat ng bata na ito ay pag-isipan. Ano ang kaya niyong gawin? Paano kayo makakatulong sa kalinisan ng inyong silid-aralan? At ano pa ang pwede niyong gawin upang maging maayos ang ating paaralan? At sa inyong tahanan, ano ang kaya niyong gawin upang makatulong sa inyong mga magulang upang mapanatili ang kalinisan at kaayusan ng inyong bahay? At syempre, kahit saan tayo makarating at anumang lugar ang ating dadalawin, huwag kalimutan na dapat ay responsible pa rin tayo sa ating pagiging malinis. Iingatan ang mga lugar na pinupuntahan, ang mga halaman, ang mga bagay na nakikita, ang mga opisina, ang mga upuan, at anuman ang ating puntahan. Maging ito ay simbahan, kapilya, puok sambahan, bangko, mall, palengke, kalsada, mga istasyon, no? At syempre kahit waiting shed, no? At tayo na nagpupunta sa parke o may lugar na pinapasyalan, sa mga beaches, huwag nating kalimutan para maging happy din ang ibang bibisita dito. Kung tayo dinatnan nating malinis, dapat datnan din ito ng iba na malinis. At ma-enjoy din nila ang inyong na-enjoy nang nakita nyong malinis ang isang lugar. At hindi imposible, basta pagsanayan, gawin at gampanan ng bawat isa ang kanyang kakayahan. Hindi nakakahiya ang gawaing maglinis at hindi kailangan maging mayaman upang maging malinis ang isang lugar. At hindi kailangan puro utos lang ang kaya nating gawin. Dapat, ang mga bata ay magsanay humawak ng walis at magwalis, humawak ng map at magmap, humawak ng basahan at gumamit ng basahan, gumamit ng pang-scrub at mag-scrub, at iba pa. Tanggalin ang agyo, tanggalin ang mga dumi sa sulok-sulok, at isalansan ng maayos ang mga kagamitan. At syempre, itapon ang mga basura sa tamang tapunan. Ayan. So ito po ang aking paalala sa ating lahat. At ating mga bata, SPED, Kinderman, grade 1 hanggang grade 6, alam ko may kakayahan kayo na kaya niyong gawin ang mga bagay nito. Hanggang sa muli, itong aking paalala. Kapag disiplinado, tayo ay may pagbabago. Ang edukasyon ang magpapabago sa ating komunidad. Marami pong salamat.